Katulad po ng binanggit natin sa simula, ay ating pong ginugunita ngayon ng Anghel de la Guardia o Anghel na tagatanod. Kayo po ba ay naniniwala sa anghel? Yes. Nakakita na po ba kayo ng anghel? Gusto ninyong makakita ngayon? Tingnan mo ang iyong katabi. Ayan, di ba? Mukhang anghel. Ayan, di ba? Mukhang anghel. Gusto pa niyong makakita ng anghel? Tumingin po kayo sa akin. Yan. Angelic face. Joke only. Pero mga kapatid, angels exist. Totoo pong may anghel. At narinig po natin sa banal na kasulatan na may iba't ibang uri ng anghel. May tinatag serapin, na merong thrones, merong dominions, merong archangels. Nag-celebrate tayo noong September 29, the Feast of the Archangels. Sino-sino ngayon? Si Michael, si Gabriel, at si Rafael. And Michael, ibig sabihin, who is like God, sabi ni Book of Daniel, he was presented as a great prince who defended the Israelites against their enemies. And from the Book of Revelation, si Michael, sabihin nating siya ang nagdala sa pagtatagumpay and the ultimate battle against the forces of evil, who is like God. So, Gabriel means God's power or God's strength. We have power because God is with us. Michael is there. Kaya nakita natin doon si San Miguel, nasa ibabaw siya, nasa ilalim yung demonyo. Pero pag tayo umiinom ng alak, nababaligtad na. Yung nasa ibabaw na, yung demonyo, si San Miguel, nasa ilalim na. Kasi tinatamaan na tayo ng espiritong iba. Pero mga kapatid, Rafael, God's healing or the healing of God. And we remember, of course, Tobit and Tobiah. Si Tobiah na anak ni Tobit ay kinabayan ng Anghel Rafael. And this fantastic adventures of Tobiah na kung saan ay tatlong triple victories ang kanilang naranasan. Number 1 is the marriage of Tobiah's son with Sarah. And second is the healing of Tobit from blindness. And then the third victory is the restoration of the family fortune. So actually, itong archangels, ito po ay they talk about the manifestations and description of God. God's power, God's strength, healing God, defender. Yun mismo yung attributes about God. Now, what about the guardian angels? Tayo po ang paniniwala ng simbahan at ng tradisyon, ang bawat isa po sa atin na may Anghel de la Guardia, na who will guide us from the moment of birth until our death, the time of our death until our own death, ay sinasamahan tayo ng Anghel de la Guardia, and even they will assist us while going to purgatory or heaven. And they become also co-heirs with us in God's kingdom. Ito daw pong mga guardian angels, before they become guardian angels, they need to pass to a test. At kapag sila yung nakapasa na, pwede na silang maging Anghel de la Guardia. Ang isa po sa hindi ko malilimutan ng bata po ako, ay yung book na nakita ko about angels, na kapag gumawa tayo ng masama, yung angel, guardian angel, umiiyak.
Pero kapag gumagawa tayo ng kabutihan, yung angel nakangiti. Because he has done his job very well. Kaya naman, masabi po natin, ang mga anghel de la guardia ay dapat nating i-recognize. We do not know their names. We do not know na maraming mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maipaliwanag. There are accidents that happen that we cannot explain. Pero we will survive. Don't you know the reason why? It's because the angels protected us. Our guardian angel protected us. Angels exist. And there are angels out there. Sabihin natin, Father, literal ba yun? O spiritual? O metaphorical ba yung sinasabi mo? I can say metaphorical yung iba na katulad yung mga tumulong sa kamay ni Jesus, sila yung mga angels. Yung mga sponsors, benefactors, well, I say thank you. Sila yung mga angels sa buhay ko. Na kahit wala na akong pamilya, tinuring nila akong anak, yung mga tumutulong sa akin, they are angels. My friends, they are angels who are supporting me. But there are real angels. There are real guardian angels to guide us, to support us. Hindi ko po malilimutan yung pangyayari sa buhay ko noon nang ako po ay nag-exercise sa Amerika. Pumunta ko sa isang gym. Meron pong sauna ron, steam bath. Kapag masyadong mainit na yung steam bath, yung smoke po, napakakapal. So pagpasok ko po doon, makapal na, kakapa-kapa ako. Meron palang 3 steps. So pumunta ako doon sa pinakamataas. Sabi ko, mas mainit doon sa taas. Gusto kong pawisan ako ng masarap. Pero after 10 minutes, hindi ko na po kinaya, nasosuffocate na ako. So, mabilis po akong bumaba. I thought I was on the 2nd step. Nasa 3rd po pala ako. So, nagkamali po ako ng tapak. Pagtapak ko ng isa, akala ko ground na, meron pa palang isa. So, nadulas po ako. Nag-somersault. Umiikot ako sa ere. And don't you know, habang umiikot po ako sa ere, nag-slow mo. Dahan-dahan po akong bumagsak. Pero hindi po nasaktan ang puwet ko. Sabagat I felt somebody was carrying me. Binubuhat ako ng kung sino. And I think and I believe with all my heart, it was my guardian angel. Guardian angel, thank you very much. Thank you very much for the times that I was lonely, I was tempted, I was depressed. I know you were there for me. Kaya nga po, meron pong manifestations ang mga angels. Flashes of lights. Sa Amerika po, daming karanasan ng mga tao about angels. Flashes of lights. White feather. Ano pa? Rainbow. Tinkling sensation. Presence of a heavenly thing. At marami pa hong iba na nararanasan. Mga aksidenteng ating nalampasan. They are all signs that there are angels out there. They are messengers of God, and they are also protector, defender, assigned to all of us. Kung meron pong naka-assign na guardian angel, sa isang librong nabasa ko nung bata ako, meron ding naka-assign na demonyo na manunukso sa atin. But don't you worry, our guardian angel will always be there. Sa banal na ebanghelyo naman po, ay atin pong naranasan, o narinig po, na ang Panginoon ay nakarinig ng pagtatalo-talo ng mga disipulo. Sino daw ang pinakang dakila? Sabi ng isa, mas magaling ako mag-preach sa iyo. Pag nag-preach ako sa iyo, naluluha sila.
Mas magaling ako sapagkat ako'y nakapagpapagaling. Anino ko pa lang, nagpapagaling na. Sabi naman ni Judas, talo ko kayo sa accounting. Lahat ng mga ginastos natin, naka-account. Sabi naman ni Peter, nako, mas magaling ako dahil ang leadership ko ang binabayaran dito. Sabi naman ni Philip, aber, noon ang problema ang Panginoon tungkol sa catering service ng kailangan na ang pagkain sa disyerto. Kanino siya humingi ng tulong, hindi ba sa akin? Dahil ako ang presidential messianic advisor. So nagtatalo-talo sila. Pero di kaginsay tinawag ni Jesus ang isang bata. Hanggat hindi kayo nagiging katulad ng batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino man nagpapakababa ng gaya ng batang ito, ang pinakang dakila sa pinaghaharian ng Diyos. To become great is to become like little children, always dependent, always trusting in the Lord. Perhaps the greatest asset of a child is being able to do anything by themselves. And we must be totally dependent, just like the children before God. Kaya siguro, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi tayo magiging katulad ng isang bata. Mapagtiwala, mapagmahal, puno ng pag-ibig, madaling magpatawad. Kasi ang bata, pag nagtampo sa iyo, pag sinabi mong, kiss na, oh, sorry na si tito, sorry na si father, sorry na si mama, kiss na. Okay na, kikis. Pero pag medyo umidad-edad na, kiss na, kiss-kissin mong mukha mo. At talagang sabihin natin, napakahirap magpatawad. Siguro, ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na mahihirapan kayo at hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian kung hindi kayo magiging katulad ng isang bata. Hindi asal bata, hindi isip bata, kundi kawangis ng bata. Mapagtiwala, mapagmahal, mababaw ang kaligayahan, simbolismo ng katotohanan, bukas sa kalooban ng Diyos at handang magpatawad. Mga kapatid, naalala ko tuloy ang isang kwento as I end my homily. Sa isang classroom, ay tinanong ng teacher ang kanyang mga estudyante, sino sa inyong gustong pumunta sa langit? Ako, taasan lahat ng kamay ng mga bata. Pero isang batang lalaki hindi tumaas. At sabi ng teacher, bakit? Ayaw mo bang pumunta sa langit? Hindi naman po sa ganun, ma'am. Kasi sabi po ng mami ko, pagkatapos daw po ng klase, uwi agad ng bahay. Huwag nang pupunta kung saan-saan. Kapatid, tama po yung bata. You may be busy going up to heaven, pero we are not doing anything good here. Na sana, dito po sa lupa, ay gawin na nating langit. Tama po yung simpleng sagot ng bata, sapagat ito'y naglalaman ng katotohanan na ang langit ay hindi lang sa kabilang buhay. Ang langit nagsisimula dito kung tayo nagmamahalan, nagbibigayan, nagpapatawaran. Kaya sa araw na ito, mulit-muli, tayo'y maniwala na merong Anghel de la Guardia. And as we learn this prayer nung tayo mga bata pa, together, let us say our prayer, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.